may i-upload ako na prayer na parang acceptance siya kay Jesus Christ. Pwede nyo siyang i-post, and then after nyo mabasa ng buong puso nyo, or after nyo mag-pray nung prayer na yon, pakinggan nyo pa yung sasabihin ko. So yan, regarding dyan sa prayer na yan na nakita nyo dyan sa screen, yan yung nung unang attend ko sa church sa CCF, yan yung pinadasal sa akin. Kasi we don't know how to pray, guys, sa totoo lang. Especially, hindi natin alam yung kung paano natin tatanggapin si Jesus Christ, paano tayo magsusurrender sa Kanya. Since mostly sa atin is Catholic, 'di ba? Before, Catholic din ako. So, parang, ang alam nating prayer is yung mga memorized prayers. So, yung mahabang panalangin na ulit-ulit lang. So, biblically po, ayaw ng Panginoon, hindi natutuwa ang Panginoon sa mga paulit-ulit at napakahabang prayer. Kasi ang gustong prayer ng Panginoon is yung in-honor siya, yung nagmula sa heart natin, magpakatotoo tayo. Kasi 'di ba? Yun yung totoong form ng prayer. Ang pangit naman ng memorize mo lang, 'di ba? Ano yun, scripted, parang ganun. So, ito po is hindi kayo kino-condemn or kung ano man yung religion nyo. Ito po is pagtatama. Iba po kasi yung hinuhusgahan lang kayo sa itinatama kayo. So, regarding dyan sa prayer na in-upload ko, na nakita nyo sa screen, na naginip kasi ako kagabi na grabe yung parang urgency dun sa dream ko. Na para bang, actually hindi siya magmamatch sa second coming ni Jesus Christ or sa rapture, hindi siya ganun nagmamatch. Pero grabe yung urgency sa panaginip ko. Sa panaginip ko is parang nandun kami sa isang bundok. Hindi ko alam kung sino yung ibang mga tao. Tapos parang nagmamadali yung mga tao kasi parang nataas yung tubig sa dagat. And then, sabi ko sa mga tao, kailangan nyo nang sumuko sa Panginoon, tanggapin nyo ng Panginoong Jesus sa buhay nyo bago mahuli ang lahat. Kasi padating na si Jesus Christ, sumisigaw ako ng ganun sa panaginip ko. And, pagtingin ko dun sa kabilang isla, parang lumulubog yung isang isla, tapos may bumubulwat, may umaangat na panibagong isla. As in, nagkakaroon ng mga bagong lugar. Tapos parang sinabi dun sa dream ko, pinaalala sa akin yung Word of God, yung salita ng Diyos na sinabi na sa pagbabalik ng Panginoong Jesus sa katapusan ng mundo ay magkakaroon ng panibagong langit at panibagong lupa. So, mapapalitan po itong ating daigdig. Which is, dun sa panaginip ko, lalo akong kinabahan, lalo akong nag-alala para sa mga tao na hindi maliligtas. So, sabi ko, kailangan yung dasalin tong panalangin na to, isuko nyo na yung buhay nyo sa Diyos, magpakumbaba na kayo, tanggapin nyo na siya. So, yun po yung prayer na yun. Talagang yun na yun yung nandun sa panaginip ko. So, what's my point here, guys? Since dream siya, maybe dahil masyado akong emotional, excited na rin ako sa pagdating ng Panginoong Jesus, excited na rin ako sa rapture, dahil ang dami ko ding napapanood na by September 23 or 24, mararapture daw yung mga Christians, which is excited ako kung totoo man, and kung hindi naman, is hindi naman mababawasan yung faith ko kay Lord. Kasi, since nandun din sa Bible na no one knows the day or the hour ng pagbalik ni Jesus Christ. So, much better kung darating nga, di ba? Siyempre, selfish desire ko yun. Kasi alam ko na, saved na ako. Eh, paano naman yung mga hindi pa saved? Di ba? Especially may family, yung mga kakilala ko, hindi pa sila saved. So, kaya sana guys, itong video ko na to ay kahit paano ay makapagbigay sa inyo ng warning na possibly, dumating na si Jesus Christ for the second time, and dapat maging prepared po kayo. Prepared. Paghandaan po natin ito. Kahit tayong mga Christians, kasi kahit ako sa sarili ko lately, parang napapansin ko masyado na ako nahuhumaling sa mga makamundong bagay, parang nagpo-focus na naman ako, gusto kong magkaroon ng maraming pera, parang puro dreams na ako na parang instead na sa morning magpasalamat ako sa Diyos, parang tinitingnan ko kagad yung Facebook ko kung monetize na ba, diba? Parang ganun talaga guys, pag nasa flesh ka, talagang ang hirap paglabanan ng temptation. Paano na lang yung mga hindi pa Christian? Eh kung ako nga na Christian, nahihila pa ako ng temptations, di ba? Kaya I hope and I pray sa mga kakilala ko, sa pamilya ko, na I pray for you guys na mag-surrender na din kayo kay God. Sabi nga nung isang viewer ko sa TikTok, dito sa TikTok, nag-comment siya na, sabi niya, ano daw bang ibig sabihin kapag yung tao ay naghihingalo tapos nakakita siya ng parang lumulutang na anino, ng ganan. And then, nag-reply ako, sabi ko, it's an indication po na yun is
evil spirit. Kasi evil spirit po is nakikita lang natin sila kapag tayo ay malapit ng mamatay or naghihingalo na. Tulad nung nangyari kay Pope Francis na nung siya ay matindi na yung karamdaman sa hospital, sa bedside niya nung sa hospital. Guys, na-headline to Sabi ni Pope Francis, "Get these demons off me." So parang ang dami ng demons na lumalapit sa kanya. It's a sign, guys, na yung tao is pag nakakakita ng ganun before siya mamatay, hindi siya magkakaroon ng peaceful death. Ibig sabihin, hindi siya surrendered sa Diyos, hindi siya saved. Biblically, guys, ang tao, this is a righteous judgment, guys, and biblically, ang tao na hindi surrendered sa Diyos, or ang mga tao na unrepented sinners, they are all hellbound. Hindi po ito mula sa akin, ito po ay mula sa Bible. Sabi nga po ni Jesus Christ sa Luke chapter 13 verse 3 na, hanggat hindi ka nagbabagong buhay, ikaw ay mapaparusahan. So, importante po, kaya nga po tayo ay nagigising tuwing umaga Yan yung grace ni Lord sa atin. Alam nyo ba yung may heartbeat ka every day? It's a blessing. Kaya, sana, hindi kayo maniniwala, no? Pero, sure ako, pag dumating kayo sa point na sobrang lalalang pakiramdam nyo, malapit na kayong mamatay, dun yung maunawaan na yung every heartbeat habang tayo nabubuhay, sobrang pagpapala na yun ng Diyos. Ay, problemado ako sa pera, puro utang ako, wala akong ganyan. Alam niyo, nakafocus tayo sa problema, hindi tayo nakafocus kay Lord. Hindi tayo nakafocus na tayo ay humihinga, na tayo ay buhay. Hindi tayo thankful, hindi tayo grateful. Kasi nga, hindi natin binavalue yung life. Sa totoong buhay, hindi natin binavalue yung life natin sa pamamagitan ng Panginoon. 'Di ba? Dapat nagiging thankful tayo para sa life natin sa Diyos. Kasi the more na parang nakatingin tayo sa problem, parang hindi natin pinapahalagahan yung life natin. Meron ng isang content creator, nag-survey siya. Sabi, what if, may nakausap siya, what if binigyan ka ng $1 billion or napakalaking pera, tatanggapin mo ba? Ang kapalit is hindi ka na magigising bukas. O diba, biglang magbabago ang isip mo na, syempre, pag sinabi sa'yo, bibigyan ka ng malaking pera, go ka, tatanggapin mo. Pero yung kapalit, yung condition, hindi ka na magigising bukas, aatras ka syempre. So, it's just a simple example na ganun kahalaga yung buhay natin na hindi siya mababayaran ng kahit magkano. 'Di ba? Sino ba diyan yung gustong hindi na siya magigising bukas? 'Di ba wala? So, yun yung point ko, guys. Yung ating life dito sa earth is sobrang mahalaga, kaya everyday binibigyan tayo ng Panginoon ng chance para magbagong buhay kasi mas higit na mas mahalaga yung ating eternal life. Eternal life po, heaven or hell lang. You choose. Magre-repent ka, babalik ka kay Jesus Christ, magsusurrender ka, magpapakumbaba ka sa Diyos, magkakaroon ka ng relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible at pananalangin everyday, pag-worship kay Lord, obedience, or totally contradict. Magmamataas ka, wala kang pakialam, enjoy mo yung sins, wala kang pakialam sa Diyos, 'di ba? Nagmamatigas ka sa Word of God, hindi ka nagbabasa ng Bible, contradict nung eternal life, 'di ba? You have to choose. Kung ikaw ay naghahanda at takot ka sa impyerno, you choose Jesus Christ. Hindi lang po siya basta, ay, ako naman may pananampalataya. Hindi po yun ganun. Ang sabi nga ni Pastor Peter Tanchi is, a surrendered life produces transformed life. Hindi po pwede na ikaw po ay sinasabi mo lang na ikaw ay may pananampalataya pero hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nagpupuri sa Diyos, lasinggero ka pa din, chismosa ka pa rin. Alam mo yun, yung mga sins na kahit hindi siya obvious sin, yung pang sarili mo na lang na alam mong mali. So hangga't hindi pa po huli ang lahat, magbago na po at tumanggap sa Panginoong Jesus. Sana isa puso nyo at isa buhay yung prayer na ipinost ko.